This video is going to be another stock market analysis and ito yung 4 stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI chart. So andito na tayo sa chart ng PSEI and kung bago ka pa lang sa channel na to, ang ibig sabihin nitong blue vertical line is ayan yung last time kung kailan ko huling napag-usapan yung specific na stock or specific na chart. So for the PSEI, that was July 7 and ito siya. Last time na na-cover ko yung PSEI, yung price niya nasa around 6,247 and kung makikita nyo wala pa rin naman masyadong pinagbago. So, to save time, I won't be discussing anymore ng mas comprehensive yung PSEI na chart. So, if you want to have an idea kung ano yung outlook ko pagdating sa PSEI chart, you can check yung previous na video ko, yung recent one before this. Kasi as you can see, wala pa rin naman pinagbago yung PSEI chart. Andito pa rin siya sa loob ng box and hindi pa rin niya nalalagpasan yung mga specific na resistances niya. So, punta na agad tayo sa first stock. So, that's BDO. So, for BDO, last time that I talked about this stock about a month ago, nung June 16. So, eto nga yung pinaka-importanting pattern that I was able to plot for BDO is yung downward channel pattern niya. So, eto siya, no? Makikita natin na talagang yung BDO gumagalaw lang siya inside this downward na range. And sabi ko nga, in order for BDO to move towards an uptrend, kailangan niya maka-breakout dito sa R1 and makalagpas siya dito sa trendline na resistance. Kaso, hindi nangyari yun. And ang nasunod na scenario is mag-revisit siya sa S1, which is ginawa niya. And then, talagang nahulog pa talaga siya, no? So, I think the main reason for this is nagkaroon kasi ng issues ulit pagdating sa US tapos Iran, no? And then, eto nga, nakabawi siya kahit papaano, tapos nahulog ulit. So, it looks like nag-hover talaga siya dito sa price malapit sa dati niyang support. So, itong S1, tatanggalin ko na to ngayon kasi may nakikita akong possible na bagong pattern na fina-form ng BDO, no? So, itong area na to, ilalagay ko lang muna to na S para sa support, no? And then, this level here, it looks like ito yung magiging bagong S1 ng BDO. So, ito siya kasi may current swing low kasi. So, itong kanina S, it looks like S2 pa rin talaga siya. And then, that's why I'm removing this level, yung support dyan. Kasi it looks like ang magiging immediate support level ng BDO is a trendline support. So, ito yung point A, tapos ito yung point B. So, ayan siya, no? Lalagyan ko ng green arrows para mas makita nyo pa. Ayan. And then, if I extend this trend line, ito siya. It looks like BDO, kung hindi man downward channel pattern yung ginagawa niya, it looks like it's forming a triangle. So, every time naman na nagkakaroon ng triangle, dalawa lang yan. It's either lumakas yung buying pressure para makalagpas siya sa triangle outside and upward, or lumakas yung selling pressure para yung movement is outside and downward, no? So, dito na tayo magkakaalaman sa BDO, I think, for this month of July and August, kung buying pressure ba yung mananalo para matulak na yung stock na to finally above 132, or di kaya selling pressure talaga yung mananalo and yung BDO magbe-below pa ng 120. So, these are the levels to watch na pag nahulog yung BDO sa S1, it's possible na mag-revisit pa siya around this S2 price area. And kung mag-breakout man siya dito sa R1, mag-above siya ng 132, then it's possible na ito yung puntahan niya ng mga levels, no, around 140. So, ayan yung next na dapat niyang bantayan. So, I think this area here is going to be the R2 range for BDO. So, pag nilabas ko yung MA20, ito sayang, no? Kasi ang ganda na sana nung uptrend niya nung second week to third week ng June. Kaso nahulog, tapos ito siya. Nagmumukhang nagke-create ng short-term consolidation. So, if I open naman yung MA50, makikita natin na nag-transition na sana siya towards a medium-term uptrend. Tapos, ang ganda kasi ng move na ginawa nung June 15, di ba? Kaso, ayun nga, hindi natuloy kasi nagre-resist talaga yung R1 and yung trendline resistance niya. So, pag nilabas ko naman yung MA100, ito siya, nasa previous na long-term downtrend and then nakabawi bigla yung BDO June 15. Sayang, nagta-transition nga talaga sana siya towards an uptrend, no? But this time, it looks like nag-hover na lang siya dito sa MA100 ng malapit. So, yun yung dapat abangan for BDO. Kung ano yung gagawin niya dito sa fino-form niya na triangle. So, next up, that's BPI.
So for BPI, last time that I talked about this stock, last month din, nung June 11, and mukhang ang nasunod niya na bias is magbe-breakout siya dito sa R1, but unfortunately, ayun, napigilan talaga nitong R2 na resistance. So, BPI is having a difficult time moving past 106.30 plus na price area. Nag-create siya ngayon dito ng short-term na double top, no? So, tatanggalin ko na tong consolidation kasi hindi na yon yung trend na ginagawa niya. Pero these levels here, ilalagay ko lang to na S. It will still serve as a support pero hindi ko pa malalagyan ng number, no? Tingnan natin dito sa mga price areas na to. So, it's possible that the next support for BPI is this level here, yung 102. Although I might consider it as a minor support lang kasi maliit lang na consolidation yung nangyari. And then this R1 level here, ito na yung gagawin ko na bagong support niya na S2. So, this means if BPI makes a move lower further, ito yung next na possible support niya na puntahan yung S2. So, ibig sabihin, this makes the price levels here as S3 to S5. So, that means pagdating sa resistance, itong R2, magiging na tong R1, and then this level here is going to be R2 kasi ayan na yung next na resistance. So, much like BDO, pwede rin natin makonsider na yung BPI is nagke-create ng triangle na pattern. So, ito siya. May trendline resistance. And then, this area here, no? Nagke-create nga talaga siya ng triangle dito. So, ayan siya. So, this means, if mabutas pa yung S2, there's a chance na mag-revisit pa talaga yung BPI sa S3 kasi ayan yung next na support niya. Or, if maging malakas yung buying pressure, it can try to break out dito sa R1 tapos above nitong trendline niya na pwedeng magbigay ng chance sa BPI to test itong R2 na resistance. So, pag nilabas ko yung MA20, nasa short-term uptrend yung BPI although malapit sa MA20 which means it can also lead to a short-term consolidation, no? Lalo na pag nagkaroon pa ng further selling pressure. And then, MA50, gusto niya na mag-transition towards a medium-term uptrend. It's just that nahihirapan lang talaga siyang lumaban sa mga resistances niya ngayon. Napipigilan talaga ng key levels niya yung stock price. And then, MA100, nasa long-term downtrend siya before and then, sa ngayon, lagpas na siya and above siya ng MA100 pero masyado pang maaga para sabihin na magiging long-term uptrend to kasi kakasimula pa lang, no? So, I think the milestone definitely for BPI is kailangan niya malagpasan itong R1 tapos mag-close siya above ng level na yan. So, for the next stock, that's MBT. So, for MBT, the last time that I talked about this stock nung third week ng March pa. So, medyo matagal-tagal na din. Pero, halos na maintain pa rin niya yung mga key levels na na-plot ko. So, dito sa level ng S1, hindi pa rin naman siya nagko-close below, no? So, nag-serve as strong support yung S1 nitong MBT. So, I think ang naging difference lang, ito yung previous na box. Inaasahan ko na andito pa rin siya sa consolidation na to. So, ang nangyari lang is mas lumaki lang yung box, no? So, naging ganito na siya. So, this R1 here, itataas ko na at ilalagay ko na sa level na to. So, this means yung 69.40 plus papuntang 70.20, ito na yung R1 ng MBT. And then, itong 71.46, ito na yung consider ko na R2. So, that means yung MBT, this can create a consolidation up until magkaroon talaga ng magandang catalyst para itry niya na makalagpas dito sa R1, no? Tapos i-fill niya na yung gap na na-create dito before because of the Middle East conflict. So kung magkakaroon pa naman ng selling pressure, then definitely the next support for MBT is still 62. Ito naman yung naging significant na support niya. So kung titingnan kasi natin sa short term to medium term, you can consider this as a triple bottom, no? In the medium term. Nag-create siya ng bottom sa 62 around November. Tapos, nung first week ng April and then first week to second week ulit ng June. So, short-term double bottom or medium-term triple bottom. So, magandang support itong S1 na level na to. Ang hindi lang maganda syempre, pag nag-revisit siya dito sa S1 tapos lumakas pa yung selling. Kasi the next support is S2 here which is around the 60 price area. And kung napanood nyo yung review ko nito ng MBT, this is actually a multi-year low na support, no? So makikita nyo, ito siya nung 2024 na March pa, the last time that prices went here. And that's because merong resistance nung July 2023. So you could say 2 to 3 years na possible support na yan. So hindi maganda na mahulog pa yung MBT dito sa S2 na price area.
So, pag nilabas ko yung MA20, definitely, short-term consolidation. Kitang-kita naman, simula pa April, talagang andito lang siya sa loob ng box. Tinatapik lang niya, tapos binubutas niya lang yung MA20. So, pagdating ng MA50, syempre ganun din, no? We can see that the stock is definitely in a consolidation. And for the MA100, ganun din. Nasa consolidation din siya at ang tagal niya ng nasa box, no? So, siguro kung wala tong move na to, itong January papuntang first week ng March, magmumukhang isang sobrang laking box ng MBT. So, nagkataon lang na nagkaroon siya ng short-term uptrend dito. Tapos, naging fake pala because of the sell-off created by the Middle East conflict. So, yun yung dapat abangan sa MBT. Kung kaya ba niyang lumagpas dito sa R1 resistance to try to make a move higher towards the 72 price area. So, for the last stock, that's PNB. So, for PNB, the last time that I talked about this stock nung first week January pa. So, ang inaasahan ko nga dito is magsistay lang siya dito sa box until makapag-breakout siya, no, sa box na to, which is ginawa niya naman nung second week ng January. So, nasundan niya yung bias nitong araw na to. And kagaya lang din ng MBT, no, ang ganda sana nung galaw ng PNB, moving higher. It was trying to test yung level papunta dito sa 70 na price area. Parang gusto niya nang tumapik doon sa 52-week high niya. Unfortunately, kagaya din ng MBT, no, nabiktima siya nung Middle East conflict, so nahulog. So, ang nangyari, bumalik lang din siya ulit dito sa loob ng consolidation na box niya. So, for PNB, tatanggalin ko lang tong malaking consolidation kasi syempre nag-create siya dito ng rally during this period. So, I think a much better consolidation to look at is dito sa PNB. Eto na siya. And then, yung R1, i-erase ko lang sa level na to. So, yung 61.30 na price area yung pwedeng resistance ng PNB. And dito sa 66 or 67 na price area, ito yung R2. So, syempre, that means yung 52-week high niya yung R3. And itong multi-year high niya sa R4. Ayan siya. So, that means itong bottom part ng range, ito na yung S1 ng PNB. So, syempre, that means yung previous niya na support dito magiging ng S2. And this one, S3. And then, yung previous na S3. So, S4. So, kagaya din ng galaw ng MBT, no? It's either pag pumasok yung malakas na buying pressure para mabutas ng PNB itong 61.30 na price area, saka pa lang siya magkakaroon ng chance para i-try i-test yung R2 na resistance. Pero pag napunta siya dito sa S1 tapos nabutas niya at malakas yung selling pressure, then it's possible na pumunta siya dito sa S2 or even sa S3 na support. So nakita nyo halos parehas yung move ng mga banks na nagko-consolidate lang sila. Yung BDO tas BPI, it's possible na nasa triangle consolidation sila. And then yung MBT tapos PNB nasa rectangular consolidation. So, pag nilabas ko yung MA20 sa PNB, syempre kitang-kita naman yung consolidation na nangyari simula pa nung second week ng March. And then, sa MA50, ganun din. Nasa consolidation din. And then, for the MA100, nasa long-term uptrend siya. And then, bumaba ng onte, tapos binawi. Tapos, gusto sana niya mag-transition ulit towards a long-term uptrend. Pero dahil sa Middle East conflict, mukhang nagiging long-term consolidation yung PNB. So, to reiterate, yung sinabi ko kanina, ayun yung kailangan gawin ng PNB, no? Kailangan niya makalagpas dito sa 61.30 na R1 resistance para magkaroon ng chance na i-try i-test itong R2 resistance sa 67. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section. If you have any stock requests na gusto nyong mga stocks na makover sa next na stock market analysis video, let me know in the comment section as well. And if you haven't watched my before you buy videos, you can click towards the upper right and stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe to this channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.